O partner, nakakita ka na ba ng aso o pusa na may Mickey Mouse ears? Sa China kasi nauuso ang pagreretoke sa mga alagang hayop para ma-achieve yan. Pero kinokondena yan ng mga veterinaryo at animal rights advocate. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Ito ang ulat ng South China Morning Post ukol sa nauusong Mickey ears sa ilang fur babies sa China. Nireretoke ang tenga ng mga alagang aso at pusa para maging kahugis ng ears ng iconic cartoon character na si Mickey Mouse. May mga nakukyutan, pero hindi po tama yan dahil masakit ito para sa ating furry friends. Sa ulat ng Daily Mail sa United Kingdom, umalma raw ang pet lovers sa China dahil sa pag-aalok ng vet clinics ng naturang procedure. Ang bayad, 300 yuan o higit 2,300 pesos. Ang mas nakakabahala, may ilang pet owners daw na sila mismo ang pumuputol sa tenga ng kanilang mga alaga. Ang gamit nila, ang do-it-yourself o DIY clamps na nabibili online. Iniipit ito sa dalawang tenga ng hayop. Gaano nga ba kapeligroso ito para sa fur babies? Ayon sa isang veterinaryo, ang pag-opera para sa Mickey ears hindi dapat ginagawa sa vet clinic man o sa bahay. Now, it's definitely not okay kasi this is a form of animal cruelty. It's really necessary kasi it won't achieve any sort of medical benefit for the animal. Hindi rin daw makatarungan ang pagsasailalim ng fur babies sa surgery para lang mas maging cute. Grabe raw kasi ang sakit na idudulot nito sa kanila kapag natanggalan ng tainga. Pwede ring mauwi sa pagkamatay kung mapapabayaan ang sugat, lalo na sa mga nagsasariling opera sa pets. Definitely painful kasi tinatanggal na yung anesthesia kapag gumamit ng mga ganitong sort of devices. It's gonna force the skin to parang hold some sort of form. Dangers, pwedeng mag-cause ng necrotizing or yung pagkabulok ng part ng skin na yun if it's done very wrong. And yun, yung pain lang talaga. Ayon pa sa isang animal welfare advocate, animal abuse kung maituturing ang pagputol ng tenga para sa Mickey ears. Kinokondena rin nila ang mga bumibili ng ear clamps. Bukod sa tenga, hindi rin daw dapat pinuputol ang mga buntot ng mga pets para lang maging cute sa paningin ng marami. In the Philippines, that's against the law, by the way. And even now, madaming mga even licensed veterinarians, magdala sila ng corgi. Di ba din corgi walang buntot, supposedly. Tinatanggihan na ng mga vets kasi it is considered animal abuse. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.